dito sa harap, nakatatlong urot sa kwento. Pero sa inyo po lahat, sa lahat po na natin mga leaders, mga coordinators, sa ating po mga ABS, Blue Ladies, hindi po magiging successful ang event na po ito mula ng tulong at support po ng lahat po ng Rendigan para sa pagbabago. At syempre po, ano niyo po, maraming nangyayari. I love you po! Maraming po nangyayari. Sabi nga po natin, na-explain naman kanina ni Jen at ni Consuelo Ben. Alam niyo po yung tinasa na yung Kevin? Wala po sinasabi po doon na may overpricing. Wala po sinasabi po doon na mayroong corruption. Saan po tayo nakutasan? Dahil po na-late lang yung isang empleyado sa pag-upload sa internet ng dokumento. Yun lang po. Hindi po tayo nasuhan ng overpricing. Hindi tayo nasuhan dahil po mayroong corruption. Nangyayon naman sa pag-upload sa internet. Sabi ko nga lahat po gagawin para po hindi po makatuloy. Kung ano ang ipinimanda. Alam niyo po, ang hirap po pala kapag gusto po makuhin ang bayan po natin. Ang hirap pala kapag milyon-milyon ang natitipid po natin kumpara sa mga pinapagawa ng congressman. Ang hirap pala kapag milyon-milyon ang natitipid natin sa mga supplies kumpara sa mga dating namumuno. Ang hirap pala kapag gusto mo makuhin ang sistema ng politika sa ating bayan. Pero hindi po tayo susuko. Patuloy po tayo natapat para sa katotohanan. Sabi ko nga sa kanila ko, pwede tayo magigiro. Ito pong servisyo ay talagang service na po ito. Pero gusto ko pong patunayan sa taong bayan na kahit isang siko, wala pong pinagawa sa munisipyo. Na kahit isang kontraktor, wala pong pinausap sa munisipyo. At gusto mong patunayan na kahit sinong medyo matitignan mo ng diretso sa mata at sasabihin ko, si Mayor Kevin malinis sa tao at handang malimbihan para tunay na pagbabago sa ating bayan. Alam po, sabi po nila, ang buhay daw ni Mayor Kevin parang pelikula. Di ba kasi, yung mga pila daw sa pelikula, sa una, pinupupog yan. Pero pagkalaunan, sa huli, palagi nagwawagi ang mga pila. Magpapaya! Yung pila daw, sabi lang po nila to ha, palagi daw guwapo. Tama ba yun? At yung mga pila, palagi. Hindi ako nagsabi na ha, kayo nagsabi na bakit yung pila. Hindi yung sinasabi ka mga liting Israel yun, o yung ipahalo. Pero sabi nga po natin, tuloy-tuloy po, tayong nalaman para sa totohanan para sa ating bayan. At ano ba, yung mga gusto natin makamit na pagbabago sa ating bayan. Ang gusto ko natin, ito po, ngayong taon lahat ng senior citizen sa ating bayan, kahit may mayaman, mahirap, basta silang ngayon senior citizen, dati-dati nakakatanggap na 1,000, ngayon po dito 2,000 pesos, at sa punong ni Congresswoman Julie Tolentino, sabi ni Mayor, kung nagagawa ng ibang congressman sa ibang bayan, kaya rin po natin dito. Kaya po yung 2,000 matatanggap sa munisipyo, dodotin po natin para lahat ng senior citizens at PWD makatanggap ng tipo 4,000 pesos at kaya rin po natin. At syempre, hindi natin kakalimutan ang mga solo parents sa ating bayan. Sino ang mga solo parents dito? Ang solo parents pang mesa doon. Kasi lahat ng solo parents, bibigyan po natin ng libreng asawa. Ang gagawin po natin lahat ng babae at lahat ng banang lalaki, kinakapon na lang po natin yan ha. Pasensyahan na lang po kayo kung kanino kayo mapupunta. Kasi kapag ulong ng pangalan nyo, diretso kasal sa munisipyo. Hindi po kung ano ang matatanggap ng ating mga senior citizens at PWD, yun din po matatanggap ng lahat ng solo parents natin sa ating bayan. Hindi po 4,000 pesos ang mapipiliin. At syempre, natutuwa po ako kasi po yung pinondo po natin na 100 million pesos para sa ating pampublikong ospital ay sinisimulan na. Ang nakakalungkot lang, ang ospital po sa Medical, hindi po basta nagkatayo ang ospital, pare-parehas na. Ang pinakamababang ospital, ang Infirmary Hospital. Pag tinalaman po kasi sa Infirmary Hospital, first aid na nililipat ko sa malalaking hospital. Ang sumunod po, level 1 hospital, mga minor surgery, kaya na po doon. Pero, level 2 hospital, makaka-operate na po tayo, makakapag-operate na ng mga major operations. At yung pinakamalaki po, tertiary hospital,
MMC, yung po malalaking hospital. Alam niyo po kung ano yung pinapong natin sa DOH para ipatayo dito sa bayan silang level 2 hospital. Gusto po kasi natin, kapag nagpatayo tayo ng hospital, yung mapapakinabangan. Gusto po natin, malaking provision natin, gusto po natin, yung talaga magagamit ng mga silang. Alam niyo po yung pinapatayo ngayon, Pilipino Hospital o yung pinamababang klase ng hospital. Parang RHU. Sabi ko nga, yun naman yun. Dapat kung kailangan po natin, ang mga proyekto po natin yung talaga mapapagnabangan at yung masiservisyohan ng bawat silanggenyo. Katulad po ng aking pong palengke. Ang gusto po natin sa palengke, hindi lang po i-renovate, pero maging baksakan po ito. Hindi lang baksakan ng bayan sila, hindi lang maging baksakan ng buong Cavite, pero maging baksakan ng buong Malacarzon. Ang pangarap po natin, pasikante ng ating palengke, maging baksakan. Kita nyo naman, sa baksakan po kasi minsan isang sakong kamatis, 150 pesos makakabili na lang po doon. Gusto po natin makilala, madagdagan ang trabaho ng mga mayan po natin. At syempre po, sumikat ang bayan sila. At alam mo po, ang ating mga bands ng unicorns, sabi nga ni Vice Mayor Makamutan, kailangan po ito, hindi na pinapadaan sa magulang. I-direction natin sa principal na tulad po nila dati at sila na magbibigay sa estudyante. Hindi lang po natin papahirapan yung mga kabayan natin para po sa karapot na makatanggap na ayun ang dahil ng requirements, kailangan pa pumarse, painginin po natin padalhin yung servisyo ng mga tao sa ating mga mamayan. At syempre po, ang scholarship po natin para sa lahat ng ating mga kabayan, basta silang ngayon, nag-aaral ng kolehiyo, kahit po yung nag-aaral sa Maynila, Dasmariñas, basta silang ngayon, lahat po ngayon, bibigyan ng scholarship, walang pipiliin, lahat pantay-pantay. At isa pa, ang gusto po natin ay siyempre mapababa po yung ating binabayaran ng taxes. Kasi pag-upo po natin, nagtaasan yung mga taxes, sabi pinatawag ko yung treasurer, yung budget officer, sabi ko, anong nangyari? Wala naman tayong ginagawa, nagtaasan yung binabayaran ng mga taxes sa ating mamamayan. Sabi ko yung treasurer, mayor, hindi ko yung kasalanan. Kasi po, tumaas yung ating po taxes dahil po sa ordinansa ng 2017 pa. PD number 18-2017. Ibig sabihin po niya, PD, kompleto nila number 18, series of 2017, nagtaas po ang ating mga taxes. Sabi ko nga, gumawa kami tayo ng executive order para po magkaroon ng committee at pasuhin yung mga kamayanan po natin taxes para mapababa at huwag mahirapan yung ating mga